Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Diyos ko po, nagkagulo na sa Davao. 10 foreign agents mga kababayan, kasi marami lumusob na. Former President Duterte planong dukutin. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may isi-share po ako sa inyo. Patungkol po ito kay Juan Ponce Enrile, no? Ito po yung balita mga kababayan, no? Ito po ang sabi niya, no? My God, Enrile, sa ano po ito sa Manila Bulletin po. Mga kababayan, ito po yung sinabi. My God, Enrile calls ex-President Duterte's pro-Pogo directive. Ill-advised. Nako. Yan mga kababayan, ill-advised daw yung pag-approve ni former President Duterte sa pagbibigay ng lisensya sa mga Pogo operators, mga kababayan, no? At ito, mula naman po sa UNTV, hindi gaanong napag-aralan. Nako, iba-iba po kasi yung mga anggulong tinitingnan ng mga mainstream media, no? Sa Manila Bulletin po, sinasabi nilang ill-advised. Dito naman po sa UNTV, hindi gaanong napag-aralan ng Administrasyong Duterte. Yung Pogo, pagbibigay ng mga lisensya sa Pogo, no, pagiging legalized. Tapos dito naman po sa One News, sinasabi namang Enrile backs PBBM's Pogo ban. So yan mga kababayan, yan po yung ilan sa mga naging pahayag, no, ni Juan Ponce Enrile base po sa iba't ibang mainstream media. Ito nga lang ang tanong hindi ba si Enrile siguro, buhay pa naman to ngayon, di ba? Siguro ko si Enrile, wala dito sa Pilipinas nung nangyari yung panahonan ni PRRD. Hindi niya ba alam, no, na kinakailangan ni PRRD ng malaking pera po para sa pandemic, no? Pandemic po noon Kailangan po talaga ng budget ng presidente ng gobyerno noon. At saka ito po ang ipinagtatakot ko mga kababayan, no? Kasi oo nga, sinusuportahan mo yung pagban ni PBBM ng Pogo. 'Di ba? Sinusuportahan mo 'yan. Wala tayong problema diyan, 'di ba? Kung sinusuportahan mo. Ang opinion ko lang mga kababayan, no? Bakit kailangan mo pang siraan si President Duterte? Kasi kung babalikan po natin ang history, no, ng Pogo, hindi naman po nag-umpisa ito kay PRRD. Si President Duterte lang ang nakaisip. Kasi nga, dahil rin sa pagkakataong yun, na kailangan talaga ng budget ng Pilipinas dahil sa pandemic. No? Buti nga nakatulong pa sa atin ito hindi ko naman sinasabing mabuti na, di ba? Kasi sa ngayon kasi ginagawa na nilang may mga illegal na po na maliban po sa gaming, meron pa po silang ginagawang iba. Sa panahon po ngayon. But kung ititingnan nyo mga kababayan, nakatulong din po ito sa atin na Pogo. Nung kasagsagan ng pandemic. At ito pa ang isa. Sinasabi ko nga kanina, yung history. Kung kay PRRD lang ba ito? Hindi kaso hindi po. Ito po ang Pogo mga kababayan. Pogos began operating in the Philippines since in 2023, no?
They have been regulated by the Philippine government since 2016 nung pagkaupo ni PRRD, no? So yan mga kababayan. So 2016 pa po ito. Ay 2023. 2003. 2003 pa po may pogo na. Kaninong panunungkulan to? Kay Gloria Macapagal Arroyo. Kay Nuinoy, dumaan pa kay Nuinoy mga kababayan. Ha? Tapos kay PRRD lang isisisi. Siguro naman itong si Enrile mga karedi natin, inabuhay ito noong panahon pa ni, buhay pa nga, dinosaur na nga ang tawag eh. Hindi ko naisip kung bakit. Diba? Bakit sinabi mong ill-advised? Kasi pag sinabing ill-advised mga kababayan, parang unwise, diba? Hindi matalinong pagdidesisyon. Paano mong hindi masasabing hindi matalinong pagdidesisyon? Itinulong po ito, no? Noong pandemic. Oh. Kaya dito tayo magtataka. Kung talagang ito talaga naisip ni Enrile mga kababayan. Sa bagay, hindi naman nilegalize nun eh. Kasi mas gusto ni Enrile, no? Na mag-operate dito yung pogo siguro ng illegal. Kasi ginawang legal ni PRRD, di ba? Oh. Bakit nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, panahon ni Noynoy Aquino, hindi mo sinabing, oops, may illegal tayo dito. Ha? Iban yan. Bakit ngayon? Bakit ngayon, Enrile? Tatay Enrile lang, matanda na eh. Di ba? Tatay Enrile. Bakit po ganun? Pero alam naman po natin kasi ano siya eh. Wait. Nandito po yung title niya ngayon. Ito. Chief Presidential Legal Counsel, no? Siya po ang legal counsel ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya ganyan po ang kanyang statement ngayon, no? Pero actually mga kababayan, ewan ko lang, parehas tayo ng iniisip, no? Nagsinimula kay Gloria Nuinoy pero hindi siya nagsalita eh, no? Let's say hindi naman, kaya hindi siya nagsalita. Let's say na lang for example lang, hindi po siya nagsalita kasi hindi naman ginawang legal. Bakit noon hindi ka nagsalita na it's illegal pa, no? Dapat mas nagsalita ka noong panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy Aquino na illegal, no? Illegal pa yung pogo. Nung ginawang legal, sinabi mong unwise. Ibalik natin sa illegal. Anong masasabi mo ngayon? 'Di ba? At saka mga kabayan, wag po natin wag. Eto iniisip ko lang baka isa ito sa kanilang propaganda na naman, no? Propaganda laban sa mga Duterte. Kasi yung pera naman dito sa ginawang legal eh. Para yung pera magamit po nung pandemic. Diba? Ang kaso lang, talagang hindi natin magets eh. Ang tanda na po ni Enrile pero nakalimutan niya siguro na nagsimula ito doon kay Gloria Macapagal Arroyo pa. No? At dumaan kay Nuinoy, di ba? Kasagsagan ng kay Nuinoy, kaalyado naman nila siguro si Nuinoy, di ba? Sa bagay. Pero bakit hindi nila nakita na illegal pala? Nung ginamit na para sa taong bayan, dito na sila magrereklamo na unwise. Nako naman. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Ako, masasabi ko lang, baka ginagamit na lang din ito si Enrile, no? Para siraan ang mga Duterte. So, yan po mga karibin natin, no? Eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po, mula po kay Pinas News Insider. Ang Philippine National Police ay pinabulaanan na minamanmanan ang bahay ni Vice President Sara Duterte. At ang Philippine National Police ay naghanda rin ng ultimatum na haharapin itong si Mayor Alice Goo o ihaharap itong si Mayor Alice Goo na suspindido ngayon dyan sa pagdinig ng Senado matapos po silang singilin ng mga senador. So yan, matapos pisilin ng mga senador itong PNP mga kababayan, no? Dahil sinasabi nga ni SP Escudero mga kababayan, no? Senate President Chis Escudero,
na nakakahiya na ang PNP sa kanilang ginagawa. Diba? Ang request nga ng taong bayan ay imbestigahan, no? Yung PNP kung bakit ganito. Bakit nakakahiya, di ba? Senator Chis Escudero, baka pwede mong paimbestigahan itong PNP. Baka hindi na gumagalaw ang mga ito. Natutulog na lang sa pansitan. Di ba? Eto mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr. nag-request po 'di ba siya ng 4.9 billion intelligence fund. Ba 'yun mga kababayan? Something 4 billion siguro. Nag-request na budget, no? 'Yun nga eh. Ano sa palagay nyo kung maganda talagang intelligence natin ngayon mga kababayan, nahuli ng mga ito. Diba? Ang problema, well anyway, kayo na lang po ang bahala mga kababayan kasi dapat bang imbestigahan? Dapat po bang imbestigahan itong sinasabing nakakahiya na ang PNP, mga karabin natin, ayon kay Senate President Escudero. Kung nakakahiya, pwede imbestigahan nyo kung bakit nakakahiya, di ba? Kung bakit ganyan ang kanilang mga galawan. Di ba? Simple lang yan, mga karabin natin. Imbestigahan nyo, kasi total kayo naman, mahilig kayo sa pag-imbestiga eh. At I think, in aid of legislation, mayroon kayong magagawang batas para dito. Diba? Mas importante ito eh. Diba? Kaysa sa mga yung wala namang katuturan or may katuturan mga kababayan pero hindi naman nakipapakinabangan ng taong bayan. Dito pag nakagawa kayo ng batas, na dapat talaga yung PNP no ay hindi nakakahiya. Gumawa po kayo ng batas na hindi nakakahiya ang PNP. Senator Escudero. Imbestigahan nyo in aid of legislation. Diyan naman kayo magaling eh. Pinabulaanan ng Philippine National Police ang ilan sa nakasaad sa liham ni Vice President Sara Duterte para kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Bagamat dumidistansya pa rin si PNP Chief Marbil sa direktang pagsagot sa open letter ng pangalawang Pangulo, itinanggi naman ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang nasa liham ni Duterte kung saan nakasaad dito na nagtungo ang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para magkising at pilit pang inalam kung saan umano siya nangungupahan at ng kanyang pamilya. Well, according to So, yan pa mga kababayan, no? Dapat siguro imbestigahan rin yan in aid of legislation. Yung pagkatanggal ng security, no? PNP security ni Vice President Sara Duterte. No? In aid of legislation. Imbestigahan niyo po, baka makagawa kayo ng batas na hindi pala basta-basta pwedeng tanggalan ng security ang isang Vice President kasi hindi basta-basta tanggalan ng security, no? Ang Vice President ng isang PNP chief. Makagawa kayo ng batas na ganyan, edi may pakinabang din sa taong bayan yan, di ba? Sa security ng ating Vice President. In aid of legislation po. Sana po, Congress. Congress po at Senado. Total, mahilig naman po kayo sa in aid of legislation. Dito po, baka makagawa kayo ng batas na kung saan, magpoprotekta naman, sa buhay or safety, ng isang Vice President. Di ba mga kababayan? Napakaganda po nun kung iimbestigahan nila in aid of legislation. Magagaling ang mga ito eh. to our PNP leadership po ay wala pong katotohanan po ito. But then again, sabi nga natin, whatever issues po na nakapaloob po doon sa sulat po ng ating pangalawang Pangulo, siguro mas makakabuti para sa ating lahat at para na rin po sa mga mamamayan po natin na i-address po ito silently. Dagdag pa rito, binanggit din ni Fajardo na walang katotohanan ang nasa liham ng Vice Presidente kung saan sinabi nito na walang request na nangyari bago So yan mga kababayan, sinasabi ba ni Fajardo na sinungaling ang ating Vice Presidente? Dapat po talagang imbestigahan niya kung sinasabi niyang sinungaling po si Vice President Sara Duterte. Kasi dalawa lang naman po ang mangyayari dyan eh.
kung totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, mapapahiya po itong PNP. Kapag naman po, napatunayang sinungaling si BP Sara, yan, malaking kawalan yan sa BP Sara. Baka yung trust rating niya ay bumaba, di ba? Kaya dapat imbestigahan po ito. O pabor po ba kayo na imbestigahan ito, mga kababayan sa Senado or sa Kongreso? In-aid of legislation para mawala naman po yung kasinungalingan, no? Kasi parang pinaglalaruan na lang po yung impormasyon para sa taong bayan, di ba? Ano sa palagay niyo po, mga kababayan, dapat po bang imbestigahan? Ito talaga ako na imbestigahan sana, no? Ng Kongreso or Senado man, in aid of legislation, kasi diyan naman po sila magaling, di ba? O patawag niyo po si General Marbel at si BP Sara kung sino ba talaga sa kanila ang nagsisinungaling, at maging po yung mga nag-utos kung inutusan man, no? Itong si General Marbel na kunin yung security ni Vice President Sara Duterte. O para magkaalaman na, di ba? O imbitahan nyo silang lahat. Yan, aabangan po natin yan kung sakaling mangyari yan, ha? Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.